Good morning! So, a day in my life as a marketing intern. Here we go again sa kaartihan. Sorry guys, but I'm not good at vlogging. But even though hindi ako magaling mag-vlog, gusto ko pa din mag-video kasi trip ko lang, bakit ba? So ayun, busy kami, umaga pa lang kasi nga nag-ayos kami ng mga gamit namin kasi papunta na kami ng Makati. Kung alam nyo lang guys, bago pa kami na-deploy, sobrang daming nagastos na pera. But anyway, busy kami niyan ng time na yan kasi umaga pa lang nag-ayos na talaga kami para lang maayos yung mga gamit namin. And syempre si Seth. By the way, here kami sa Lipa and busy-busy yan si ate girl. Yung time na yan is hindi pa talaga namin carry magdala ng mabibigat na things kasi sobra naming dala para na kami pinalayas ng house. Mabuti na lang talaga at nasolusyonan yung problem namin kasi nung time na yan, hinatid kami ng mabait na tito ni Maria, so papunta sa Sakayan. And yes, yan sila, mga best friend ko kasama ko. But sad to say is yung isa namin kasama is nasa house nila and siya na lang mag-isa yung magta-travel papuntang Maynila nung time na yan. Kaya kami tatlo na lang yung makikita nyo sa unang vlog namin. Grabe pala dito sa Lipa, sobrang lamig. And nung umalis na kami, yun, ramdam na talaga namin na biyaheng Maynila na talaga kami. So kahit na madami kaming dala and 4-seaters lang yung car, is napagkasya naman namin finally. Yun nga lang, kailangan namin isiksik si Seth para lang mahatid kami ng tito ni Maria. Syempre, nung time na yan is kumain muna kami bago yung mahabang biyahe na naman. Sobrang bait ng family ni Maria kasi nga minake sure nila na kumain muna kami and yung binigyan kami ng baon na pansit ng tito ni Maria ng umaga. Yun yung naging lunch time namin nung time na yun. Feel na feel today ni ate girl yung pagiging vlogger. Sinabayan pa ng magandang panahon. So makikita nyo naman, ang ganda ng sky. Anyway, kikwento ko lang sa inyo yung mga naging journey namin before pa kami nakakuha ng company. So ayun, dapat November to December is may nahanap na kaming company. Pero dahil pa-chill-chill lang ang mga above na yarn, ayun, nahirapan sa paghahanap ng company. Kaya nung dumating yung January, tsaka pa kami nag-start maghanap ng company. So, si ate girl, nag-search, nag-email, and sa sobrang dami naming in-email, madami kaming na-decline kasi hindi namin gusto yung place and yung mga benefits na maibibigay nila sa amin. Then one time, pumunta kami sa isang company na nag-email sa amin. May mga allowance, benefits, or whatsoever. Yun, may binibigay silang ganon. Pinuntahan namin mismo sa place nila. But sad to say, is hindi siya nakaka-professional. And hindi pasok sa standard namin. So, standard talaga. Kala mo naman talaga eh. May tinatarget po talaga kaming company. Kaya po kami sobrang naghanap talaga. Don't get me wrong guys. Pero yung company yun is style house siya. Kaya hindi namin sure kung matututo ba kami sa mga ipapagawa nila kasi parang style bahay lang talaga siya, I swear. And nung pumasok kami, yung mga employee nila is nagmumurahan. So, paano pa kami papasok dun kung gano'n na yung environment, di ba? So, ayun, balik na tayo sa vlogging session natin. Sobrang napahaba na yung kwento ko. But anyway, yan. Nung time na yan, tinulungan kami ng conductor na ipasok yung mga bagahe namin sa baba. Ayan, si ate girl, gusto sa bintana kasi laging nasusuka and nahihilo. Shoutout sa mga nakasama ko, Jamie Fam. Alam nila kung paano talaga ako nahihirapan bumiyahe. Pero gusto ko mag-travel, bakit ba? Trip ko eh. Noong time na yan, isiwa-hiwalay kami ng upuan kasi gusto namin nasa bintana kami and para makita din namin yung view. Okay, fast forward na natin dun sa bumaba kami and nahirapan kami mag-call ng Grab. Kasi naman, yung nakapin pala sa nabook naming Grab is dun sa kabila. Sa kabilang way pala nakapin yung aming location. Bago pa man kami nakapunta sa place namin, sobrang haggard na namin dyan. Yung isa namin kasama si Jayan, siya yung nagko-call ng Grab. And sa sobrang tagal, stress na kami kasi nga umuulan pa that time, naambon pa. Ako naman tong vloggeries, binablog ko para kahit na yung mga kasama ko, malulungkot na. And then ayun, finally nakasakay na kami sa Grab kahit na daming reklamo ng driver. Bakit daw sobrang dami naming dala and 4-seaters lang yung nabook namin. Buti na lang hindi niya kinancel yung bookings namin. Makikita nyo dyan na sobrang daming reklamo sa amin ng Grab driver. Pinagpawisan ako sa inyo ha. And here we go again, biyahe na ulit kami. Pero that time is papunta na talaga kami sa mismong unit na na-rent namin.
good thing about sa unit namin is malapit po siya mismo sa aming pinag o OJT-han. So ayun, mapapalas na yung transportation namin papunta sa work kasi nga malapit na po siya. But as we are expected, mahal talaga ang pag-rent ng aming nakuhang unit kasi nga malapit po siya sa mismong mga buildings and sa workplace. Ang pinaka-advantage lang na nagustuhan namin is safe kami and yun yung mahalaga. Last time kasi yung na-inquire naming house rent din is although at lower price din siya pero yun nga lang is hindi safe kasi nga may mga lalaki and may mga makakasama sa bahay. So yun. Ayan, sina ate girl, hirap na magbaba ng mga bagahe kasi sa sobrang dami. And papunta na kami niyan sa taas. Nasa 4th floor yung aming room. And nagpaalam muna kami dyan kay Kuya Guard na nagpaalam kami na yung move-in that day. So, ayun. Tip ko din sina Kuya Guard na help kami sa pagbuhat ng aming mga luggage kasi sobrang bigat and madami kaming dala. Actually, kulang pa yung mga gamit namin pero as a temporary lang naman yung mga gagamitin namin. Kaya, bibili na lang kami online. Napag-isip-isip namin bumili na lang online kasi bibili pa kami in a physical store, hindi nyo magugustuhan yung mga price, mga dye. So, ayun, sobra pa sa Batangas yung mga presyo dito. And na-realize namin na sobrang taas na ng bilihin. Although, mataas yung rate dito sa Makati, but mahal yung mga bilihin. Ayan, for the vlog si ate girl, kahit na mabigat yung luggage. By the way, malapit kami sa palengke and sa bilihan ng mga water and maging sa laundry shop. Kaya yun talaga yung nagustuhan namin kasi malapit kami sa mga tindahan like water, yung palengke, and yung laundry shop. So, pag marami na kaming mga labahin is malapit na yung laundry shop sa amin kasi wala kaming washing and kusot lang yung pwede namin gawin sa mga damit namin. So, sa sobrang naming busy, hindi naman pwede araw-araw makakapaglaba kami, di ba? So, ang isip namin is magpapalaundry na lang kami since mura lang naman sa kanila yung bayad. As you can see, madami talaga kaming dalang gamit and nahirapan din ako yan na iakyat papuntang 4th floor. And let's go! Pupunta na tayo sa aming room 419. Yun yung magiging room namin for our OJT journey. Siyempre, nag-wait muna kami dyan kasi nasa kanila yung susi and may fill outan pa kaming form. Yung form na yun is yun yung kung ano yung mga dala namin gamit na ginagamitan ng electricity. Like rice cooker, heater, and yung iron, yun yung mga ilalagay namin sa form kasi yun naman talaga yung dala namin. And also, syempre, mag-fill out din kami ng contract. Aalamin namin kung ano yung mga rules and regulations nila dito. Sa sobrang dami, hindi na namin alam kung ano yung malalabag namin. Sa right side ng double deck, ayan yung magiging higaan nila Mariel and ni Jayan. And sa left naman is kami ni Shanli. And syempre, chinek mo na kuya yung mga gagamitin na. Ayan, may sarili kami sa meter ng electricity and ng water. Nakikita nyo naman dyan. Makakatipid kami kahit pa paano kasi 5% lang yung kukunin sa bill ng aming electricity. And ayan yung before ng aming CR. Kita nyo naman, may sarili din siyang shower and yung sink. Okay, let's go. Mag-aayos na ng gamit. And before that is nagmili muna kami ng mga kakailanganin like mga basurahan, yung bigas, ganun. So, yung pagkatapos namin mamili ay nag-ayos na ako ng lalagyan ng sapatos and after dumating na yung isa namin kasama si Shanli and kasama yung kuya niya, tinignan yung aming magiging room. Tinek nila kung okay kami or safe. Ganun. And then, ayun, continue sa pag-aayos, paglilinis ng bahay pa din ang mga e-abab. So, ayun, mga busy talaga. Kasi, kinabukasan yan is first day na ng aming OJT as a marketing intern. Ayan, for the linis ang mga e-abab. Pero syempre, hindi pa yun yung pinaka-final look ng aming room kasi nga, may mga order pa kami online. So, simple lang naman yung room namin as long as safe kami at makaka-OJT kami.
ginabi na kami ng time na yan, and after namin mag-dinner is namalingki muna kami ng aming magiging dinner. That time is mga gutom na talaga kami, kaya namalingki muna kami sa baba. And ang disadvantage lang sa nakuha naming unit is hindi ka pwedeng magbuto ng pwedeng mag-trigger ng fire alarm, and also hindi ka pwedeng maglaba kasi nga wala din namang mapagsasampayan. Kaya ayun, magpapa-laundry na lang ang mga airpop. So ayan, papakita ko muna sa inyo mga gamit ko. Actually hindi pa yan kompleto kasi may another set pa ng bag para sa mga makeup ko, and also yan yung mga gamit ng aking mga kasama. Nagmamadali na kami maglinis niyan at hindi pa final talaga yung look ng aming mga bed kasi nga kailangan namin mag-ready for tomorrow's OJT. Ayun lang yung mga gamit namin. So yun lang rice, pero wala pa pong lalagyan ng mga plato kasi nga in-order pa namin. Also yan lang muna yung mga ipapakita ko sa inyo. Next vlog na yung final look talaga ng amin. Okay. And good morning! Ito na naman si Ate George. Magme-makeup na siya. By the way, that's our first day as a marketing intern. So, good luck. Sana makaya na namin. Hindi ko na na-vlog yung ibang ginawa namin, but then, ito yung time na nagme-makeup na kami and papunta na kami sa office. Medyo mahaba pa yung oras namin dyan, pero since first day namin, kailangan on time kami and dapat maaga pa ay nandun na kami para yun yung maging first impression ko sa amin. So, let's go! Nag-aantay muna kami ng elevator kasi pababa na kami. Sa pagmamadali namin, hindi na kami nag-plancha and nag-blower ng hair. Kasi nga gusto namin on time kami. I think 10 minutes lang yung lalakarin before makapunta sa workplace namin. And ito yung lumabas na mismo kami sa gate. Na-realize ko na hanggang 10 PM lang pala open yung gate. Pero open naman yung maliit na gate sa left and right. By the way, tutur ko pala kayo sa building mismo namin. Ito yung Kings Court Building 1 and dyan naman sa kabila ay Building 2. Nasa 8th floor lang kami dyan and makikita nyo na yung mismong office namin. Kaya bibili na lang kami. Actually, short clip lang yung mapapakita ko sa inyo kasi bawal mag-video sa loob talaga ng company. So, it's a privacy and ito yung pinirma namin agreement. And sa entrance, kailangan namin mag-login kasi nga wala pa kaming company ID. Ito palang part na to, ito yung elevator papunta sa taas. And nung nakasakay na kami is for the vlog pa din siya. Ganda-gandahan. Time na yan ay nag-antay muna kami since wala pa naman yung magti-train sa amin and hindi pa namin alam kung ano yung position as a marketing yung naka-assign sa amin. Mga 12 is nag-lunch na kami dyan and makikita nyo naman na may new friends na agad kami. Kaso nga lang HR department siya kaya hindi namin siya nakakasama sa iba naming task.